Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay magsama-sama na mag-aral sa salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayang ngayong gabi ay galing at uploaded by Lady Paul C. Tayo po ay manalangin. Ama namin, dakila ka sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Patawarin mo po kami sa aming gawa na hindi angkop sa iyong kalooban. Salamat po sa mga oras na ito. Ikaw po ang manguna sa bawat gawain namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang habang buhay na pagkatalaga o commitment. Lucas chapter 14 verses 25 to 33. Sa ating panahon ay may mga tao na ang nais ay buhay na walang commitment. Ayaw sa pangako o panindigan ang pangako. Sa relasyon o mag-asawa, kapag gusto pa, nagsasama. Kapag ayaw na, edi hiwalay. Kahit sa church, may mga gusto ang membership without commitment. Pero panigurado halos lahat naman tayo ay hanap ay paninindigan sa mga pinitawang salita. Ang paghahanap ng mga pangako. Kahit ang mga bata, pinangahawakan ang salitaan ng magulang na magkaroon siya ng pasalubong pagkauwi ng kanyang mga magulang. Ang relasyon sa Diyos ay may kaakibat na pangako. Ang imbitasyon ng pangako ay panghabang buhay na kaugnayan. Hindi po tayo maaaring maging Kristiyano kung hindi tayo papasok sa panghabang buhay na relasyon sa Diyos. Ito ay panghabang buhay na paglilingkod bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Meron tayong 4 na puntos na tatalakayin ngayong gabi na magsisilbing paalaala na kung anong commitment ba ang meron tayong bilang isang Kristiyano. Ang ating mga pagtatalaga sa Diyos. Una, commitment to put God first. Ayon sa Lucas 14, versikulo 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Tinatawagan po tayo ng Panginoon na unahin siya. Bago ang anumang bagay, maging ang ating pamilya o sarili. Sa kahit anong relasyon na meron tayo, unahin po natin ang Diyos. Kumpilit na nating isinasa walang bahala ang ating Panginoon, hindi po tayo magiging alagad ni Kristo. Ayaw ng Panginoon na magkaroon siya ng karibal sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na nahuhuli siya sa ating buhay. Italaga natin ang ating sarili sa Diyos. Ang hinihingi ng Panginoon ay ating buong pagmamahal, buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Hindi naman ito kalugihan dahil sabi sa Matthew 6, versikulo 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y magpagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pangalawa, a commitment to the cross. Sabi sa Lucas 14, versikulo 27, ang ayaw magpasan ng sariling niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Marami ang gumagamit sa krus ngayon bilang palamuti, krus sa kwintas sa leeg, krus sa burloloy o dekorasyon lamang. Ngunit ang pagpasan ng mga krus ang magpapakita na tunay nga tayong alagad ng Panginoon. Ang ating krus ay ang ating ministeryo. May mga nagnanais sumunod sa Panginoon ngunit ayaw nilang magpasan ng krus. Kaya maraming simbahan ang nagiging mahina. Kapag may responsibilidad na sa simbahan, marami ang nagsisisi-alisan. Meron namang iba ay mahilig ipasa ang responsibilidad sa iba. Krus ko, hila mo, ika nga.
Meron din namang krus nila, hila ko lahat. Kaya nagkakaroon ng kapaguran. Kaya mahalaga na malaman natin ang pagkatalaga at bilang isang kapatiran, huwag din nating hayaang maipon ang responsibilidad sa iisang tao lamang, kaya ang kapatiran ang tawag sa atin. Isa rin ito sa mga kaparaanan upang mapagtibay ang ating relasyon sa Panginoon. Ang pagkumit natin sa mga ministeryo o kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Pangatlo, a commitment to finish what we have started. Sabi sa Lucas 14, versikulo 28, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Upang maging tunay na alagad ni Kristo, kailangan po nating italaga ang ating sarili sa pagtapos sa anumang ating nasimulan. Kung mapapansin natin sa buhay Kristiyano, marami ang nagpapabautismo pero hindi naman nagpapatuloy sa pananampalataya. Tayong mga nakasimula na sa pagsisimba, alam ko namang ang nais ng mga puso natin ay panghabang buhay na natin itong gagawin. Kaya maiging patuloy natin itong paghandaan at pagplanuhan upang hindi ito maiwang nakatiwangwang. Sa mga nakatapak na sa simbahan o mga nabautismuhan na, merong biro-biro na huwag mong hayaang nakakahon ka nang bumalik ka sa simbahan. Nakakahon, ibig sabihin, nung namatay na nang siya ulit ay maipasok sa simbahan. Hindi itinalaga ang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya siguro na paghandaan ang mga pagsubok o nahirapang planuhin ang buhay dahil mali ang naging direksyon. Tapusin po natin ang ating nasimulan. Paghandaan, hikayatin din natin ang iba pang magpatuloy. Maging daan tayo ng kanilang simula at pagpapatuloy. Huwag nating susukuan ang mga nasimulan. Tutulungan naman tayo ng Panginoong Diyos dahil sasabi nga sa Pilipos 1, versikulo 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Pagtiwalaan ang Diyos at sumunod sa Kanyang direksyon. Ika-4, a commitment to fully surrender to God. Sabi sa Lucas 14, versikulo 31 hanggang 33. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa? Hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang buhay. Alam na ng haring ito na matatalo siya. Inaaral niya ang kanyang magiging kalagayan kung patuloy siyang lalaban sa kabilang kampo. Hindi siya magwawagi, kaya susuko na lamang siya at makikipagkasundo sa kinakalabang hari. Maging alagad lamang tayo ng Panginoong Hesus kung isusuko natin sa Diyos ang ating buhay. Dahil kung patuloy tayong susuway sa Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Naranasan na nating lahat ang magkasala. Naranasan na natin ang sumuway sa Diyos. Dati,
dahil sa ating kasalanan, tayo ay nagiging kaaway ng Diyos. At ano nga ba ang ating naging pakinabang sa ating pagsuway sa Diyos? Wala, di po ba? Bakit hindi na lang natin italaga ang ating sarili at isuko ito sa Diyos? Ang buhay na hindi isinuko sa Panginoon ay isang sayang na buhay. Tulad ng hari sa kwento, dapat tayong mag-isip ano ang mangyayari sa iyo kung magpapatuloy ka sa kasalanan. Yung nakikita mong talo ka na dahil ang kasalanan ay maaaring magbigay sa atin ng pansamantalang kaligayahan, ngunit hahantong ito sa walang hanggang kaparusahan. Kung isusuko mo ang iyong buhay sa Diyos at hayaang siya ang manguna, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ipagpatuloy ang ipinangakong uunahin mo ang Diyos bago ang sino man. Ipagpatuloy ang ipinangakong papasanin mo ang iyong krus at susunod ka sa Panginoon. Ipagpatuloy ang ipinangakong tatapusin ang iyong sinimulan para sa Panginoon. Ipagpatuloy ang ipinangakong pagsuko at pag-alay ng iyong buhay sa Diyos. At bilang isang alagad ni Kristo, ikaw ay magwawagi dahil siya ang naghahari sa atin. Awit 146, versikulo 3 hanggang 6. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok kahit anong plano nila'y natapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, na Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Na Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyayang ito na sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ipakita mo sa amin ang iyong kaalaman at pag-ibig sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Diyos, aming Ama, hinihiling namin ang yakapin mo ang bawat isa sa aming pamilya sa iyong mga mapagmahal na bisig. Gabayan niyo po kami sa aming paglalakbay sa araw-araw. Tulungan mo kaming maging mga tunay na alagad ng iyong salita at mga tagapagdala ng iyong liwanag sa mundong ito. Nagpapasalamat kami sa iyong presensya ngayong gabi. Ipanalangin mo kami, Ama, nahawakan mo kami sa iyong mga kamay at patuloy na gabayan sa aming paglalakbay ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.